Isa na namang 2026 Astig Tagalog Movie Recap ang tatampok natin ngayong gabi mga Juan. Ito ay isang adventure fantasy action film na ang Mortal Kombat 2. The gods have abandoned their creation. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa kaharian ng Edenia, binigay ni King Jerrod kay Princess Kitana ang kwintas na galing kay Lord Raiden na ang God of Thunder. Pagkatapos ay sinimulan na ni King Jerrod na humarap sa isang Mortal Kombat laban sa Outworld Realm Emperor na si Shao Kahn. Dahil nagapi na ni Shao Kahn ang kampyon ng siyam na realm ay ang kampyon na lang ng Edenia ang kailangan niyang matapos upang maghari sa 10 mundo. Makikitang binigay ni King Jerrod ang buong lakas at galing sa pakikipagtunggali kay Shao Kahn upang maprotektahan ang kaharian niya. Ilang saglit ay napabagsak ni Jerrod si Shao Kahn ngunit pinigilan ng Emperor ang espada niya ng kamay nito at sinaksak pa ang isang kamay ng hari bago hiwain ang mga daliri niya. Agad na sinaksak sa likod ni Shao Kahn si Jerrod na tinatapos ng hari at labis na nalungkot si Kitana sa sinapit ng ama. Galit na inatake ni Queen Sindel ang ilang tauhan ni Shao Kahn ngunit napigilan siya ng mga ito at sinabihan sila ng Emperor na lumuhod sa kanya kundi ay mamamatay silang lahat. Napilitan namang lumuhod ang buong kaharian kay Emperor Shao Kahn at si Kitana ay malungkot na kinuha ang asul na bandana sa labi ng ama. Ngunit sinabihan ang bata ni Shao Kahn na anak na niya siya. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa kasalukuyang panahon, si Kitana na nasa wastong edad na ay nagsanay kasama ang kaibigan at ang bodyguard niyang si Jade. Nang napatalsik ni Kitana ang huling sandata niya ay ginamit ng prinsesa ang asul na bandana ng ama at mabilis na natalo niya ang kaibigan. Maya-maya ay niregaluhan ni Jade si Kitana ng mga steel fans na magagamit niya sa nalalapit na Mortal Kombat tournament at labis na natuwa siya sa mga ito. Pagkatapos ay humarap ang dalawa kina Queen Sindel at Emperor Shao Kahn. Binunyag ng Emperor kay Kitana na inatasan niya si Shang Tsung na hanapin ang amulet ni Shinnok na makakapagbigay sa kanya ng kapangyarihan na katulad sa isang Diyos. Ni-report naman ni Shang Tsung kay Shao Kahn na napag-alaman niyang ang amulet ay ninakaw noon ng mercenary na si Kano mula sa templo ni Raiden. Maya-maya mula sa utos ni Shao Kahn ay binuhay si Kung Lao ng necromancer dark magician na si Quan Chi. Pagkatapos ay inatasan ni Quan Chi ang mga tauhan niya na kunin sa Earth Realm ang labi ni Kano at binuhay niya rin ito. Ngunit dahil labis na nakurap ang kaluluwa ni Kano ay hindi siya makontrol ni Quan Chi at kinuha niya sa mercenary ang nanakaw nitong Amulet of Shinnok. Si Kano naman ay nag-request kay Quan Chi na gawan siya ng panibagong laser eye at gamit ang dark magic ng necromancer ay ginawan nga siya nito ng panibagong laser eye. Sa kasalukuyang yun sa Earth Realm, ang action star na si Johnny Cage ay nagsagawa ng mainit at maaksyong eksena para sa pelikula niya. Matapos mapabagsak ni Cage ang mga kalalakihan ay hinagisan niya ng tubo ang babaeng boss ng mga kalaban. Nagawang ma-release ng babae ang missile pero naiwasan ito ni Cage at sumabog sa helicopter ng mga kalaban niya.
Isang araw ay walang lumapit na tagahanga sa meet and greet booth ni Cage at habang nasa parking area ay nilapitan siya ni Lord Raiden at Sonya Blade. Sinabi ni Raiden kay Cage na napili siya ng mga Diyos na sumali sa Mortal Kombat Tournament at nakasalalay rito ang kapalaran ng mundo nila. Hindi naniwala si Cage sa dalawa pero biglang naglabas si Raiden ng kuryenteng portal na labis na kinahanga ng lalaki at sumama siya sa dalawa papunta sa Sky Temple ni Lord Raiden. Nakita nila sa di kalayuan sina Liu Kang, Jax Briggs at Cole Young na sabay-sabay na nagsasanay para sa nalalapit na tournament gamit ang mga Arcana fighting power nila. Ngunit nang nasabi ni Sonya kay Cage na lalaban sila ng patayan sa Mortal Kombat ay agad na ni-request ng lalaki na bumalik sa mundo niya dahil wala siyang kapangyarihan na katulad ng karamihan. Nasabi ng tatlo na kahit pa napakamapanganib ng tournament ay kailangan nilang ibuwis ang buhay nila upang maligtas ang mundo at ang mga mahal nila. Pero pinagpilitan ni Cage na bumalik sa Earth Realm dahil hindi siya isang napakagaling na manlalaban at si Raiden ay napilitang lumikha ng portal para sa lalaki. Maya-maya ay dahil nagsimula na ang Mortal Kombat ay nai-teleport si Sonya ng tournament sa isang dungeon na kaharap ni Queen Sindel na nakurap na ni Emperor Shao Kahn. Biglang ginamit ni Sindel ang malakas na sigaw niya upang patalsikin si Sonya at doon na nagsimula ang matinding laban nila habang lumilitaw ang mga bakal na talim sa sahig ng dungeon. Nakipagsagupaan si Sonya kay Sindel gamit ang ring blast power niya sa mga kamay laban sa matinding sigaw ng katunggali. Pero kalaunan ay dahil sa pambihirang galing ni Sonya ay nagawa niyang makapunta sa likod ni Sindel at inatake niya ito ng ring blast sa likod at sinaksak ang ulo sa isang bakal na talim. Samantala si Cage ay malungkot na uminom ng mag-isa sa isang bar ngunit biglang tineleport siya ng tournament pabalik ng Outworld Realm. Katapos ay nai-teleport rin si Kitana sa harap ni Cage at habang nanonood si Shao Kahn ay agad na sinimulan ng babae ang duelo nilang dalawa. Kahit pa hindi alam ni Cage ang mga estilo ng paglaban ni Kitana ay magaling na iniwasan niya ang mga atake ng babae habang kinakalaban nito. Naisipan ni Cage na umakyat sa bubong ng kalapit na bahay ngunit mabilis na inatake siya ni Kitana ng steel fan nito at malakas na sinipa pababa ng bahay. Si Shao Kahn naman ay sinabihan si Kitana na tapusin na ang katunggali ngunit pagbangon ni Cage ay labis na nahilo siya at hinayaan siya ng babae na bumagsak. Maya-maya ay nai-teleport sina Sonya at Cage pabalik sa Sky Temple ni Lord Raiden. Ngunit nasabi ni Cage na hindi siya naniniwalang napili siya para sa tournament at nasagot ni Raiden na kailangan lang niya ng perspektibo sa buhay. Sa sunod na eksena gamit ang kwintas ni Kitana ay palihim na nagtungo siya sa templo ni Raiden at pinaliwanag niya sa lahat na naging ispiyona niya ang babae sa palasyo ni Shao Kahn mula pa noon. Sinabi ni Kitana sa grupo na nagawang makuha ni Shao Kahn ang Amulet of Shinnok mula kay Kano at kapag nakagawa ang Emperor ng paraang may charge ang amulet ay hindi na nila ito mapipigilan. Ngunit pag-alis ni Kitana sa templo ay biglang sumugod sa lugar si Revenant Kung Lao at gamit ang razor-rimmed hat ng lalaki ay mabilis na hiniwa niya ang leeg ni Raiden. Biglang naglaho sina Cole Young sa templo at paglitaw roon ni Shang Tsung ay inatake niya si Cage at kinuha niya ang kapangyarihan ni Raiden gamit ang Amulet of Shinnok. Pagkatapos ay bumalik si Shang Tsung sa palasyo at kinuha sa kanya ni Quan Chi ang amulet. Ang kapangyarihan naman na nakapaloob sa amulet ay ipinasa ni Quan Chi kay Shao Kahn upang maging immortal ang Emperor. Ilang saglit ay nagharap si Revenant Kung Lao at si Liu Kang sa isang Mortal Kombat arena. Agad na sinimulan ni Kung Lao ang matinding laban nila ni Liu Kang. Pero habang nakikipagtunggali kay Kung Lao ay pinilit ni Liu Kang ang pinsan na itigil ang laban nila dahil itinuturing niya siyang kapatid. Subalit dahil sa tindi ng korupsyon ni Quan Chi kay Kung Lao ay patuloy na nakipagsagupaan ito kay Liu Kang gamit ang razor-rimmed hat nito. Hindi nagtagal ay magaling na naibaw ni Liu Kang ang sombrero ni Kung Lao sa sahig. Pinaikot ni Kung Lao ang sombrero habang nasa sahig pero nang inatake niya si Liu Kang ay mabilis na itinarak siya ng pinsan sa sarili niyang sandata. Samantala si Jax ay nai-teleport ng tournament sa harap ni Jade at gamit ang bow staff ng babae ay agad na inatake siya nito. Pero sa gitna ng sagupaan nila ay hindi nagtagal ay nagawang makuha ni Jax ang staff ni Jade at itinarak niya ito sa sahig. Kalaunan ay malakas na nahampas ni Jax si Jade sa nakatarak na staff ng kalaban na kinatalo nito sa kanya. Pero hindi pinatay ni Jax ang babae katulad ng ginawa ni Kitana kay Cage kanina. Sa kasalukuyang yun si Cole Young ay itinapat ng tournament kay Shao Kahn. Kahit pa napakalakas ng kalaban ay matapang na nakipagtunggali si Cole sa Outworld Emperor gamit ang Arcana power niya at ng matinding combat skills niya. Ngunit mabilis na gumaling ang mga sugat ni Shao Kahn at malakas na hinampas niya ng Wrath Hammer sa ulo si Cole bago ihulog sa katabing lawa ng asido. Maya-maya nang nag-regroup ang lahat sa templo ay nakita nila si Raiden na naghihingalo. Ngunit nalungkot silang ma-realize na napaslang si Cole dahil hindi na ito nakabalik sa templo.
Sa sunod na eksena ay sinabi ni Kitana kina Liu Kang na ang tanging paraan upang matalo si Shao Kahn ay wasakin ang amulet. Sinabi pa ni Kitana sa grupo na makakapasok sila sa palasyo mula sa isang daanan na hindi binabantayan ng mga tauhan ni Shao Kahn dahil dito dumadaan ang mga Takartans. Ngunit pagbalik ni Kitana sa kagubatan ng palasyo ay dahil nalaman ni Jade na nakikipag-alyansa siya kina Lord Raiden ay pinadakip siya nito. Samantala si Shao Kahn ay sinabihan si Quan Chi na ibigay sa kanya ang pinakamalakas na mandirigma niya at agad na binuhay ng Necromancer si Bi-Han o si Sub-Zero bilang si Noob Saibot. Kalaunan ay hinarap ni Jade si Kitana kay Shao Kahn at ipinakita sa kanya ng Emperor na ipinabuhay uli nito kay Quan Chi ang ina niya. Pagkatapos ay pinagbantaan ni Shao Kahn si Kitana na tatapusin niya si Sindel sa paraan na hindi na ito mabubuhay muli kung hindi niya sasabihin kung saan siya nagtungo. Napilitang aminin ni Kitana na pumunta siya ng Earthrealm upang makipagkita kay Lord Raiden. Sa sunod na eksena ay nagtungo ang grupo ni Liu Kang sa lupain ng mga Katarkan at hinarap nila ang leader na si Baraka. Sinabi ni Liu Kang kay Baraka na alam nilang matagal nang ginagawang alipin ni Shao Kahn ang mga Katarkan kaya't hinikayat niya ang leader na makipagtulungan sa kanila. Ngunit dahil walang hukbo si Liu Kang katulad ni Shao Kahn ay tumanggi siya sa lalaki at hinamon siya nito sa isang duelo. Tumanggi rin si Baraka sa hamon ni Liu Kang pero paasar na sinabi ni Cage na isa siyang duwag. Sumang-ayon na si Baraka sa hamon ni Liu Kang ngunit si Cage ang nais niyang makalaban dahil labis na nagalit siya sa kanya. Sinabi ni Cage kina Sonya na siguradong masasawi siya sa paglaban kay Baraka kaya tumanggi siyang kalabanin ito. Subalit galit na inatake ni Baraka si Cage upang simulan na ang laban nila. Patuloy na inatake ni Baraka si Cage gamit ang mga Tarkatan arm blades niya at pilit na iniwasan ng lalaki ang mga atake ng katunggali hanggang sa makapasok siya sa isang bahay. Galit na sinugod ni Baraka si Cage sa loob ng bahay at doon niya kinalaban ang leader ngunit nagawa siyang mapatalsik nito palabas ng bahay. Pero pinaalala ni Sonya kay Cage na isa siyang aktor at agad na naisipan ng lalaki na gamitin ang mga fighting style niya sa mga pelikula niya upang kalabanin si Baraka. Matapos ang mahabang duelo ni Cage at Baraka ay kalaunan ay mabilis na nasuntok ng lalaki ang ari ng Katarkan leader ng napakalakas. Labis na natuwa si Baraka sa pinamalas na galing ni Cage at nakiusap ang leader sa lalaki na turuan sila ng fighting style niya. Maya-maya ay inatake ni Baraka ang ilang bantay ni Shao Kahn sa palasyo upang makapasok roon sina Liu Kang at naipangako sa kanya ni Cage na balang araw ay tuturuan niya sila ng estilo niya sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay nagpaalam na si Baraka kina Liu Kang bago pumasok ang grupo ng palasyo at naghiwalay sila ng mga landas. Samantala si Jade ay ipinagapos si Kitana sa sentro ng kaharian mula sa utos ni Shao Kahn. Ilang saglit ay narating ni Liu Kang ang trono ni Shao Kahn kung nasaan ang amulet ngunit mabilis na inatake siya ng Emperor. Pinalabas naman ni Liu Kang ang dalawang dambuhalang apoy na dragon niya at ipinaatake niya ang mga ito kay Shao Kahn subalit mabilis na gumaling ang mga sugat ng Emperor. Pagdating ni Jack sa throne room ay sinimulan niyang wasakin ang rehas ng amulet habang si Liu Kang ay patuloy na kinalaban si Shao Kahn. Nagawang mawasak ni Jax ang rehas, ngunit agad na inatake siya ni Shao Kahn at malakas na naputol ng Emperor ang kanang cybernetic arm niya. Sina Sonya ay nakarating na rin sa throne room ngunit nang kukunin ni Cage ang amulet ay mabilis na naunahan siya ni Noob Saibot. Hindi sumuko si Jax na kalabanin si Shao Kahn ngunit madali siyang napabagsak ng Emperor at hinampa sa kalapit na poste bago isaksak ng kalaban sa dibdib niya ang matalas na handle ng Wrath Hammer nito. Biglang naglaho sina Sonya at Shao Kahn at lumapit si Kano kay Cage. Naisipang tapusin ni Kano ang tatlong tauhan ni Shao Kahn gamit ang laser eye niya at sinabi niya kay Cage na plano niyang iligtas silang lahat. Maya-maya ay sinama ni Cage si Kano sa templo ni Raiden at nasabi sa kanila ng mercenary na plano niyang tumuligsa sa Outworld upang makabalik sa Earthrealm at ma-enjoy ang mga bisyo niya. Binunyag pa ni Kano na alam niyang planong ipapunta ni Shao Kahn ang amulet sa Netherrealm na ang mundo ng mga patay. Agad na sinabihan ni Kano si Cage na magtungo na sila sa Netherrealm. Pero dahil ayon kay Lord Raiden na posibleng masawi sila sa Netherrealm nang walang gabay ay pinunta niya ang dalawa kay Hanzo Hasashi o kay Scorpion na nakalikha na ng ilusyong tahanan niya sa Netherrealm. Sinabi ni Cage kay Hanzo na pinadala sila roon ni Raiden upang magpatulong sa kanya ngunit agad na tumanggi ito. Nang binunyag ni Kano kay Hanzo na buhay si Bi-Han na ang pumatay sa pamilya niya noon ay agad na binalik ng lalaki ang dating anyo ng lugar bilang si Scorpion at sumama siya sa dalawa. Sa sunod na eksena sina Sonya at Liu Kang ay napunta sa huling laban ng tournament sa sentro ng kaharian kung saan nakagapos si Kitana. Agad na sinimulan ni Emperor Shao Kahn ang matinding Mortal Kombat match nilang tatlo. Ngunit mabilis na napabagsak ni Shao Kahn si Sonya at mag-isang kinalaban ni Liu Kang ang Outworld Emperor.
Hindi nagtagal ay nagawang masaksak ni Shao Kahn si Liu Kang sa dibdib pero nasabi niyang hindi pa iyon ang katapusan niya at naglaho siya sa gitna ng apoy niya. Sa kasalukuyang yun ay napagplanuhan ni Jade na pupunta siya sa Netherrealm upang pigilan sina Cage at si Shang Tsung ay pupuntahan si Lord Raiden upang tapusin ito. Pagkatapos ay nilabas ni Jade ang nagliliwanag na berdeng mahika ng bow staff niya. Hindi nagtagal ay nakaharap ng tatlo sa Netherrealm si Bi-Han at nagulat si Hanzo na makitang naging si Noob Saibot na ang kalaban. Ang Shadow Clone naman ni Saibot ay inatake sina Kano at Cage. Habang si Scorpion ay nakipagtunggali kay Noob Saibot upang mapaslang muli ang kalaban at mapaghiganti ang pamilya niya. Kalaunan ay nagawang mapatalsik ni Kano sa Shadow Clone ng amulet at agad na kinuha ito ni Cage bago mahulog sa bangin. Biglang lumitaw ang Shadow Clone sa likod ni Kano at nagawa siyang maihulog ng kalaban sa bangin. Pagkatapos ay sabay na inatake si Scorpion ng Shadow Clone at ni Noob Saibot pero kinalaban niya ang mga ito gamit ang dalawang kunai rope dart niya sa mga kamay. Samantala si Sonya ay pilit na winasak ang mga gapos ni Kitana gamit ang kapangyarihan niya at napagdesisyonan ng prinsesa na kalabanin si Shao Kahn sa tournament para sa Earthrealm. Mabigat ang kalooban na sumang-ayon si Shao Kahn at binuhos ni Kitana ang buong galing sa pakikipagtunggaling sa Outworld Emperor gamit ang dalawang steel fans niya. Subalit hindi nagtagal ay malakas na napabagsak ni Shao Kahn ang prinsesa. Sa kasalukuyang yun ay mabilis na inatake si Cage ng Shadow Clone at malakas na sinipa niya ang kalaban ngunit nahulog siya at ang amulet sa ibabang palapag ng Netherrealm. Samantala dahil walang nagbabantay kay Lord Raiden sa templo ay pinuntahan sa lugar ni Shang Tsung ang nag-aagaw buhay na God of Thunder upang tapusin. Sa sunod na eksena ay patuloy na kinalaban ni Hanzo si Noob Saibot at ang Shadow Clone. Hanggang sa kalaunan ay nagawang mahila ni Scorpion ang Shadow Clone kay Bi-Han at hiniwi niya ang katawan nito sa dalawa. Dinampot naman ni Noob Saibot ang nahulog na amulet pero si Jade ay nagtungo sa Netherrealm at gamit ang kapangyarihan ng bow staff ng babae ay inatake niya ang kalaban. Maging si Kano na nakaakyat na mula sa bangin ay inatake rin si Saibot ng laser eye niya at si Hanzo ay binugahan si Bi-Han ng malakas na apoy. Ilang saglit ay tinawag si Cage sa isip ni Lord Raiden at sinabing may dahilan ng mga Diyos kung bakit nila siya napili. Pagkatapos ay biglang nag-activate ang Arcana power ni Cage at malakas na sinipa niya si Saibot at ang hawak nitong amulet. Mabilis na bumalik ang kapangyarihan ni Lord Raiden at galit na inatake niya si Shang Tsung palabas ng templo. Sa kasalukuyang yon ay pinilit ni Kitana na bumangon at kahit nanghihina ay pinagpatuloy ng babae ang laban nila ni Shao Kahn. Pero napansin ng Emperor na isa na muli siyang mortal at hindi na gumagaling ang mga sugat niya. Dahil sa nakita ay mas lalong lumakas ang loob ni Kitana na kalabanin si Shao Kahn at hindi siya sumukong atakihin ang Outworld Emperor ng maraming beses. Subalit nagawang masakal ni Shao Kahn si Kitana ng napakalakas at labis na nahirapan siyang huminga. Pero biglang naalala ni Kitana ang ama at ginamit niya ang asul na bandana upang magapos ang mga kamay ni Shao Kahn. Pagkatapos ay tinanggal ni Kitana ang helmet ni Shao Kahn at hiniwi niya ang ulo ng Outworld Emperor gamit ang mga steel fans niya na kinatapos nito. Ang mga mamamayan naman ng Edenia ay lumuhod kay Kitana at itinalaga nila siyang bagong reyna ng kaharian. Kalaunan ay umupo si Kitana sa trono ng palasyo ng Edenia na katabi si Jade. Samantala si Hanzo ay masayang bumalik sa tahanan niya sa Netherrealm. Sa huling eksena ay kinuwento ni Cage kina Baraka at sa mga kabataang Katarkan ang mga nakaraang adventure niya kasama ang iba pang kampyon ni Lord Raiden. Ilang saglit ay nagpunta sa lugar ang grupo ng mga kampyon ni Lord Raiden dahil plano niyang gamitin si Quan Chi upang mabuhay sa Netherrealm ang mga nasawing mga kaibigan nila. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Huwan!